Alright mga kuya, ayan, samahan nyo ako, biyahe tayo. Meron tayong pupuntahan na garahe. Papayos natin yung ating maintenance. So, kahapon muntik ako sumimplang, kasama ko yung misis ko. So, ikukwento ko sa inyo, samahan nyo ako. Ayan, alright. So, ayan mga kuya, no? Pupunta tayo ng motor pool. Dadalhin ko yung unit para may pa-maintenance. So, ang pag-maintenance po ay bayad siya. Pero halos sa 2 oras lang tayo doon. Pero bayad na siya ng 8 oras. Ayan, so pero depende yun sa ipapagawa mo or i-maintenance. Kung wala namang sira, so yun, mabilis lang. Yan, samahan nyo ako. Bebiyahe tayo patungong Makati muna tayo at kukunin natin yung unit. Din dadalhin natin sa Singalong, Manila. So shoutout sa lahat. Kahapon mayroon tayong na-encounter sa Makati area pag uwi ko. Sinundo ko yung commander ko sa may Makati. Pagkos pag uwi namin ay medyo maulan-ulan, maambon. Pagdating namin sa parting Pasong Tamo, Chinorosis, marami kaming mga motorsiklo kasi nasa stoplight. So meron talagang mga kamote rider talaga. Ayusin nyo talaga. Pagas muna tayo rito. 53, yan, medyo talagang mura na yung gasolina. 53 na lang Pagas muna tayo.
200 lang unleaded. Magkano po? 200. 200 sir. Ah. Inalog lang pala niya yun, kaya umatras sa bante, ano? Oo, minsan kasi dyan, may marami pang matira eh. Sobra, iba dyan, sobra sa litro. Oo. Tatero. Alam mo naman may mga negosyante. Ah. Takot malugi. Right, ayan, no? Tapos na tayo magpagas, mga kabiyahero dyan, mga kababayan. Murang-mura na yung gas ngayon sa Petron na unleaded, 53 pesos, 53.80. Kasi nung nagtataksi ako, 56. So talo talaga siya. 9.53. Or di pare-pareho kasi nga sa iba is mayroong mataas din. Sige ate, tawid ka te. Alright, so yun nga. Tuloy ko yung kwento. Bali, muntik na akong sumimplang kahapon. Sumadsad ako. Umiikis ng 2 ikis yung motorsiklo ko dahil yung mga nasa unahan kong motor, mabibilis kami. Hindi naman mabilis sobra. Arangkada kasi dahil go ang stoplight. Pag go, siyempre pag go, kanya-kanya ng pulasan yan. So, siyempre, may nasundan akong 3. Ito namang pinakaunahan, biglang nag-cross siya pa kaliwa. So naalangan yung kasunod kong 2 sa unahan. Namrino, siyempre. Galit nga sila. Ako naman namrino, kaya lang hindi umagat yung gulong ko sa simento. Sumadsad siya, kaya umiikis ako ng 2 beses na ikis. Buti medyo may alam tayo ng konti sa motor boss. Kaya naibangon natin, hindi tayo tumuloy na ma-slide or matumba. So, ang punto ko dito, actually delivery rider siya eh. Parang grab driver ng motorsiklo. Medyo mga brad, nag-iingat naman tayo lahat pare-pareho. Kasi nga motorsiklo ang dala natin. Ang punto natin dito, bago kayo lumiko or bago kayo kahit man sabihin natin tumakbo, siguraduhin nyo muna na hindi kayo magpa-aksidente or hindi kayo ma-aksidente kasi delikado. Mayroong ano dito, no? Ayan, sarado dahil mayroong kampanya. So yun lang yung masasabi ko mga riders. Kaya tayo may tinatawag na kamote riders eh, nang dahil kasi sa mga talagang kamote riders nga naman, no? So katulad nun, basta na lang siya lumiko na wala siyang pakialam na mayroon palang nakasunod sa kanya na po pwedeng maalangan sa bandang kaliwa niya, na po pwedeng maaksidente. Actually hindi sa pag-aano yan yung mga na-aksidente ngayon. Karamihan na mga nakikita natin sa social media is yung may mga hindi sa pag-aano nakaraan napanood ko, Move It ang karamihan Move It yung angkas di nagano tsaka yung joyride kasi nga kailangan natin may disiplina talaga sa sarili pag tayo ay nagmaneho sa kalsada. Hindi yung parang walang pakialam sa paligid dahil buhay po ang nakasalalay or nakataya sa inyong biyahe araw-araw mga biyahero. So wala kasing mga tamang training, no? Mga tamang road safety
safety seminar ng mga Move It siguro, pero ganun pa man, bago tayo humawak ng isang sasakyan, wala man tayong kaukulang road safety seminar, is dapat alam na natin kung ano yung ating gagawin pag tayo ay tumatakbo sa daan. Simple lang naman, simple, napak-simple lang ng ating gagawin. Tatlo lang ang pwede ninyong gawin, tatlo para maging safety kayo. Una, tingin ng diretso, tingin ng kanan, tingin ng kaliwa. So bago ka pumihit sa manubila, siguraduhin mo na wala kang tatamaan or walang mababangga sa iyo. Yan, simple lang. Ganun lang kasimple, safety ka pag ganun ang gagawin mo. Pero kung wala kang pakialam, basta ka nalang pihit ng manubila mo, ay talagang kung hindi ikaw ang mamamatay, maaksidente yung kasunod mo. Diba? Tapos maging kasalanan niya pa kasi siya ang babangga sa iyo. Hindi naman siya babangga kung tama yung pagkaliwa o kanan mo or yung ginawa mo. Okay? So yan, 56 dito sa Petro na to. Pero yung kinargahan natin doon sa Manila is 53. Katulad nito, stoplight, diba? So hindi porket go tayo, hindi ka titingin ng kaliwat kanan. Titingin ka pa rin ng kaliwat kanan. Kasi nga para safety, dahil yung iba kahit na stuck na sila, dumidiretso pa rin, yun ang papatay sa'yo. O yan, go tayo ha, pero tingnan mo pa rin tong kaliwa na to kasi one way yan, para sigurado na walang babangga sa'yo. Ikaw ang babanggain right, ito naman one way naman kaliwa. So bago tayo tumakbo, kung muna tayo, titingin pa rin tayo dito dahil may mga dumidiretso. Nasa Makati area na tayo, no? Makati City. Nandito tayo banda sa may Barangay San Antonio, Makati. So shout out sa lahat po, shout out mga bihero, no? Mga kaibigan natin dyan. Ito sa i-upload ko ito sa ating Gwapong Bihero channel, Gwapong Bihero TV channel, Gwapong Bihero TV. Doon natin i-upload ito at bibihira na lang tayo dito nakakapag-upload sa ating channel na ito. Shoutout po sa lahat sa mga nakasubaybay dito. Sinsya na kayo. Sa ngayon kasi medyo nalimitado yung ating mga biyahe. Dahil dito lang kasi tayo. Sobrang lapit lang ng aking napasukang trabaho. Pagkos pag nasa trabaho na is alam nyo na bawal naman na mag-cellphone. Dahil nasa bangko tayo nagtatrabaho. So hindi na tayo nakakapag-vlog, hindi na tayo nakakapag-video. So pagkos mayroong akong mga gagawin nitong mga susunod. Sabado Linggo is magkakaroon tayo ng vlog. Kaya sa mga ka-5-9 natin dyan, mag-iikot-ikot tayo sa mga ka-5-9 natin. Mag-amigay tayo ng mga gamit ng ka-5-9 kung ano yung pwede nating maibigay. Sobrang dahan-dahan siya. Yan ang sakit ng sobrang lowered na sasakyan. Pag may mga ganitong daan hirap na hirap ka. Lowered at parang mabigat yung karga niya. Oho.
Alright, so actually nandito na tayo sa pupunta natin sa base. Kukuhain na lang natin yung unit.